the threefold state of creation. Ang kahimtang ba sa creation o sa binuhat sa Ginoo sa wala pa kini mahagpa, sa wala pa makasala ang tao ng ekso. Sundan na lang ko son. YouTube niya pa. Sunod na lang sundan kita mawali ha. The threefold state of creation. Na ako'y pangutan before ko mapalayon sa unahan, unsa may inyong gidamgo pa nga lugar na inyong habang malakad o ano man. Maybe uban siguro nato nagapangandoy kay Canada, uban siguro Switzerland, uban siguro Netherlands, uban siguro some parts sa Europe, o nga naman. Siguro ang rason mga igsoon tungod kay may mga butangan ng lugar nga nag-captivate sa ito ang desire. Nag-captivate sa ito ang imagination ba kay nindot yun lagi na ang lugar. Nindot ang mga tao, nindot ang scenery, nindot siguro ang mga pagkaon, nindot siguro ang mga structures. In short, hanay, maayos sa pananaw, maayos sa paminaw, kanang lugar ang mga igsoon. O ganong wakman tanangandoy o usa ka lugar nga taas ang crime rate. Ganong nalabas, nangandoy man nga mo-travel ngadto sa usa ka lugar nga deserted nga mga places. Ganong wakmay nangandoy nato nga mobakasyon ngadto sa park nga daghang Abusaya. Ganong wakman nato diri nangandoy magbakasyon sa lugar nga daghang mga rebuilding ano man. Nganong ani man yung mga lugar nga nindot mga igsoon. Sumala pa sa travel nga statistic, usa sa pinaka top 1 most visited nga country is ang France. Siguro tungod sa iyang romantic nga scenery. Kanamit para sa mga manag-irog o manag-uyab o nanaghinigog maayong igsoon. Ang kalibutan nga pag-ipuy-an karon o ang France na pinaka-most visited yun nga kanang country. Bisan pagod sa kanindot ang iyahang man-made nga mga structures. Bisan pagod sa kanindot ng mga Eiffel Tower nila dihak mga igsoon o ang present nga nature anang panahuna. Kana nga maong mga butanga, dili yun na makakompare nga to sa glory sa threefold state sa creation. Kana nga kahimtang, kana nga beauty na mga igsoon, dili na nimo maikatandi pa. Dili na to maikakumpara sa kung unsa kaanindot ang glory sa creation sa dihang ang tao wala pa makasala mga igsoon. Ang purpose aning atong pagtuon aron atong makomprehend maski sa gamay lamang ba kung unsa ba ka lalom o kung unsa ba ka daot o sa makalala ang damage that has been done tungod sa sala mga igsoon ug ato pong ma-appreciate ang plano sa Ginoo sa pagluwas sa mga tao ug niyaning mga kahimtang o miyang kahimtang sa kalibutan sa dihang wala pa makasala ang tao. Una, that everything was good. O niyang kahimtang sa kalibutan mga igsoon ang tanan maayo gayud in Genesis chapter 1. During sa account sa creation, sa dihang i-separate sa Ginoo ang tubig o ang yuta, o iyahang i-comment, iyahang ipasinunggan ang iyahang trabaho, and God saw that it was good. Ingon ang Ginoo, maayog yun kaayo. O sa ikaulong nga adlaw, after nga iyahang nahuman ang iyahang creation, iyahang i-comment ang iyahang trabaho, ingon niya in Genesis 1:31, then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day, mga igsoon. I-command ni Lord ang iyang creation, o ingon niya, maayo kaayo. Kini nga pagkamaayo, ging-ani paghulagway sa Dios ang iyang creation. It is God Himself ang nag-describe sa iyang creation as good. O kana nga kaanyag, kana nga kaanindot mga igsoon, nga
kaning kaanindot ba sa creation nga atong nagakakita karon? Dili nato ni kayang maikumpara sa beauty sa creation sa dihang wala pa kini mahagba mga igsoon. And aron natong mag-grasp ang vast na contrast, aron makuha nato ba ang dako nga kalainan ba sa unsa ang kahimtang sa creation during those days o sa kahimtang sa creation sa atong panahon karon. Simply as this, nga ang kahimtang sa ato ang nature karong panahon is desert, ikumpara nimo sa free-fall state na condition sa earth. Napabata diha. Kung giserto ang kahimtang sa ato ang kinaiyahan karon, mo na nga lisod nimo sa ikumpara sa kahimtang sa kinaiyahan sa diha ang tao wala pa makasala mga igsoon. Gidescribe sa Ginoo ang iyang creation as good, kansa nga atong fallen nga mind maglisod patag tuhog mga igsoon sa iyang kaanindot ba sa himaya nga naa ng panahon. Sa dihang maingunta that God's creation is good, ang bot ipasabot na theologically it means that the creation has inherent harmony and purpose to His will. Nga ginayahan na ang nature mga igsoon, kabahin na yun niya na ang iyang pagkahiusa ba ngadto sa katuyuan o kabubuton sa Ginoo, signifying that being aligned with the will and intention of God. Nga ang tanan na kinayahan, it function, it serve the purpose of God. It serve sa katuyuan, plano, design sa Ginoo mga igsoon. During sa prayerful state, during sa ang tanan wala pa mahagba, everything was described as good. Ang tanan gihulagway ingon yun nga maayo. Tungod kay anang panahon na wala pa may dautan that exists. Amen. Everything was good kay wala pa dautan nga nag-exist. There was no natural calamity. Wala pa'y landslide, wala pa'y bagyo, wala pa'y climate change, wala'y pollution, wala'y mga plant and human nga mga pathogen, wala'y mga sakit, mga igsoon, wala'y mga sakit sa yuta, wala'y mga sakit na naa sa mga katanaman, wala'y mga batang, mga nagadalag sakit o kadautan sa kinayahan o ingon man sa mga tao, mga igsoon. Wala'y cancer, wala'y hilana, wala'y sakit sa ngipon, wala'y diabetes, no diseases carrying animals and pets. Wala'y mga mananap o mga insekto nga nagadalagdangan sa mga tanong. Wala'y mga pests, mga igsoon that grow in the plant. Wala na sila. Wala'y mga insekto nga nagadaot sa mga katanaman. Because everything was good. Amen. King anak pagulagway sa Bible ang pre-fall state sa creation. Everything was good. Pero sa dihang ang tao nakasala mga igsoon, misulod ang sala sa kalibutan, evil then exists. Muna ka na'y bagyo, muna ka na'y mga kalamidad, muna ka na'y mga balagtian that corrupted the good creation of God. Nga iyang ilawgaw, i-corrupt niya ang maayong nga binuhat sa Ginoo mga igsoon. The pre-fall state is this: everything was good. Tanan maayo yun kayo sa nga tanan. Ikadua, the Garden of Eden was present. Naapa ang garden sa Eden. In Genesis chapter 2:8 down to 14, imong mabasa diya nga ingon na Ginoo, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put a man whom He had formed. Nga napay sapa nga naay mga bulawan ug mga mahalon nga mga bato, mga igsoon, may mga precious stones nga ingon pa ang Bible gikan niya na ihang giwater ang tibok nga garden o ang tibok nga Eden mga igsoon. Ang Eden po was just a place on earth. Ang Eden, lugar lang na siya sa earth. Ang garden sa Eden
is just a place on Eden. Nakuha ninyo? So, na Eden, na Garden of Eden. So, ang earth at that time was nindot kaayo unsa paghaang Eden. O diya sa Eden, mga igsoon, may usang special kainga place and gitawag nila the Garden of Eden. Ang hardin sa Eden, mga igsoon. Eden was a very beautiful and magnificent place. How much more is the Garden of Eden, where God made every tree to grow and pleasant to the sight and good for food. Diyan po sa Garden of Eden, lahi siya kaysa uban nga creation sa Ginoo, because God said, nga diya sa Garden sa Eden, ipatubo sa Ginoo ang mga kahoy, nga pleasant sa pananaw sa tao. It is good to the sight and good for food. Nakuha ba natin? But, human nga ang tao nakasala, mga igsoon, ug human sa dakong lunok, the unmatched beauty of the garden have been buried under the earth. Human sa grabing lunok, mga igsoon, nalubong ilalong sa yuta, ug nawala na ang Garden of Eden. Ikatulo, man lives with the perfect image and likeness of God. Mo niyang kahimtang nato sa diyang wa pa makasala ang tao. Nagpuyo kita diya sa hingpit nga imahe o likeness sa Ginoo. O ingon pagkalit niya in Genesis 2:18 down to 25. And the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. Whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave name to all the creature, to the birds of the air, to every beast of the field. But for Adam, there was no father helper comparable to him. So sa gibuhat sa Ginoo, ipatulog si Adan, may kuhang Ginoo part sa rib niya, and then he bore, iyang i-create ang babae. Okay, ingon si Adan, kinitago na kong babae, kaya di ka siya sa laki. Amen. And then ingon dahil niya, o kinang akong misteryo, nga diyang sa diyang ang babae, ang mubiya sila silang ginikanan, and then mag-usa sila mga igsoon. Mao ka ng kahintang nila. Before the fall, sa wala pa mahagpa ang tao, ang imahe po sa likeness sa Ginoo was unadulterated. Wa gyud makurap, wa gyud mahugaw, hingpit kayo sa nga tanan. Ang tao at the time, nagkinabuhi sila every moment. Nagkinabuhi sila matag higayon in absolute peace. Sa hingpit ka kalipay, hingpit ka kalinaw, hingpit ka katagbawan, hingpit ka pagkabulahan, o hingpit ka pagkatao, mga igsoon. Mao na ang kahintang ila. But human nga ang tao nakasala, man live after the image of the fallen nature of Adam. Human nga ang tao nakasala, ang tao dayon nabuhi na, dili na sumala sa imahe sa Ginoo. Yes, God, may image paghihapon kita sa Ginoo, pero corrupted na. Pero sa diyang ang tao nakasala, mo na ingon ang Bible in Genesis. In Genesis 5:1-3, akong basahan para sa kasayuran sa tanan. In the day that God created man, He made him in the likeness of God. He created them, male and female, and blessed them, and called them mankind in the day they were created. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. Amen. Nagpakatao na rin si Adan o mga tao in his own likeness after his image. Napamadali lang. Muna nga na-bear nato ang corrupted nga image, mga igsoon. Amen. Amen. O muna atong kahintang sa
Sa dihang ang tao nakasala, we bear the fallen image of Adam. O mo na atong kahimtang karon. Nakurap ang unadulterated nga image ni God kanato nga tao mga igsoon. Unsa bay kahimtang sa kalibutan ng time is this, nga ang tao nabuhi in the very presence of God. Mao na ang kondisyon nato kaniadtong mga igsoon. Diha sa garden, sa wala pa makasalang tao, ang tao adunay pribilehiyo of direct communion with God. Maistorya nila, personally. They can talk and walk with God. Maglakaw sila, maghugoy-hugoy sila, mag-uban-uban sila, uban sa Ginoo. Maski gaya si Adam, naka-receive of direct command gikan sa Ginoo. Amen? Sa wala pa makasalang tao, Adam received a direct command from God na dili lagi niya kaunon ang ginadili nga prutas. Maski galing human nga sila nakasala in the cool of the day. Ang Ginoo galing naglakaw-lakaw sa garden. O kaning mga igsoon nagsuggest nga ang tao at that time live with the very presence of God. Ang tao na buhi nga naagud diha ang presensya sa Ginoo mga igsoon. Apan human nga ang tao nakasala, gibanish sa Ginoo ang tao from His presence, which is death. Ipalaya sa Ginoo ang tao ikan sa iyang presensya. Giapog sa Ginoo ang tao ikan sa Garden of Eden. The ultimate consequences of their poor choices, because death is severance from the presence of God. Tungod kay ang kamatayon mo nang naputol, ang uban nga ginagamit is separation, pero mas bugat ang word of severance. Kaya ang separation na himulang, but yung word of severance means had been cut off, naputol yun mga igsoon. O mo na'y hulagway sa tao, ang presence sa Ginoo ikan sa tao has been cut off, naputol gayon mga igsoon. Mo na nga luoy kayo gyud ang tao man nga ang tao nakasala. Ikalimaw sa kahimtang sa tao at the time, man was naked but not ashamed. Ang tao ng panahon na hubo, pero wa gyud mauwaw. Ingon niya in 2:25, and they were both naked, the man and his wife were not ashamed. Sila nga magtiayon, lakig bay, wa gyud mauwaw, bisag hubo sila mga igsoon. Sa wala pa makasala ang tao wala pa knowledge of good and evil. Wa kabalo ang tao unsang maayo ug unsang dautan. Ang tao nabuhi at that time, nabuhi sila at that time in absolute innocence. Kanang inosente gyud kayo sa matanan ba? Kini nga ito mga bata karon may ta inosente pero may sense sila of knowledge kung unsang maayong dautan, di ba? Kanyang 2 years old nga bata, may sense sila of knowledge kay ilang gibuhat sakto ba o dili. Pag ani nga panahon na sibag si Adam, nabuhi sila sa absolute innocence. But human nga nakasala sila, human nga gikaon nila ang ginadili nga prutas mga igsoon, ang ilang salabutan na abli. And the first thing they have noticed is this: they were both naked and feel ashamed. Una nilang nagbantayan, nangahubo diay sila o nangaulaw sila. O kung sa ilahang ibuhat, nagtahi sila og dahon sa kahoy pigera aron matabunan ang ilang hubo nga lawas mga igsoon. I want you to understand me, and we are to realize nga maski unsa pa ka branded ang atong sinina, maski pag unsa ka fashionable kini, maski pag unsa ka mahalon kini, ang kamaturan nagpabiling maulang sa gihapon nga kanang atong sinina tabon lamang kana sa atong kaulawon mga igsoon. Amen. It is a covering of our shame. Tabon lang na sa atong kaulawon
Kay kinsa man nato diri ang dili mauwaw kung maglakaw-lakaw mahubo. Di ba dili? Di ba mauwaw man ta? It is a covering of our shame. Usay ipanginambok pa ang brand, ipanginambok pa ang trend, usay ipanginambok pa ang kamahalon, but the truth remains. Nga maski kung sa pakamahal ka ng imong sinina, tabun lang na sa imong guilt o sa imong shame. Amen. Unsa ang tao at the time sa panahon nga wa pa makasala, man has absolute dominion over all living creatures. Nga ang tao may hingpit nga authority, authority kabahin sa tanan nga mga binuhat sa Ginoo. That's why in Genesis 1:26 down to 28, then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on earth." So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Then God blessed them. And God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, cover and over every living thing that moves on the earth." Mao kana ang dominion sa tao. May otoridad ang tao sa pagdumala sa tanang binuhat sa Dios. Apan sa dihang ang tao mga igsoon nakasala, he loses given authority over all living creatures. Amen. Kanang imong iro, bisan pag may imo nang na-train o maayo, di yun nimo na kontrolado 100%. Amen. Wa kay 100% nga dominion ana. Kay kung kanang imong iro manguwa, di yun na imo mapungkan. Yes. So wala pa makasala ang tao, ang mga mananap under sa authority sa tao, mupatuo sila sa tao. Karong panahon na, si paagali ng iro, di ba paakon ka? Hasi-hasia gali ng mga mananap kawa, di mo mailhan, di ba hasmagan ka? Amen. Kining authority, mga igsoon, nawala ni sa tao. Kaya mas igalit karong panahon na, mahadlok ang kay taglamok. Mahadlok ang kay tao, man's dominion over all living creatures, the lost, mga igsoon. Aning panahon na, animals of all kinds submit to the authority of man as God's vice regent. Kanang mananap, dagko, gagmay, nasa kahanginan, nasa kayutaan o katubigan, musabmitar sa otoridad sa tao. Karon suguang isda kung masugo ba nimo? Di ba dili? Suguan ang ilaka kung masugo ba nimo? Dili ay. We lose our authority. Ngagha nila. Human nga tao nakasala mga igsoon. Ikalima, man and animal diets are plant-based. Kabalo ba mo? Kasadyang wala pa makasala ang tao. Ang ginakaon sa tao, prutas lamang. Plant-based ang diet sa tao. Ingon ang Bible in Genesis 2. And God said, "I have given you herb," that is 29. Sorry, nasipit ko butang. That is 2:29. And Genesis 1 rather. And God said, "I have given you every herb that yield fruit," which is, that is Genesis 1:26 down to 31. Simple ako butang. God said, "I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth. And every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. Para nimo mo ni mahimo ninyong pagkaon.
also to every beast of the earth, to every birds of the air, to everything that creeps on the earth, and which there is life. I have given every herb, every green herb for food, and it was so. Ihatag sa Ginoo ang mga sagbot na pagkaon sa mananap, o ihatag sa Ginoo nga pagkaon ang prutas, mga igsod nga may mga lisod. In short, ang tao at the time, dili mga og karne, plant-based ang diet sa tao. Napamata diha. Man are vegan or fruitarian, mga igsod, because they only eat fruit that yields seed. Prutas nga nagahatag nay kanang liso. O ang mga mananap, walay ginatawag na ito predator o prey. Walay mananap na mukaon o kaugalingon niyang mananap, mga igsoon. Tungod kay ang tanang mananap at the time feeds only green herb. Mo na nga pag-abot nimo sa Isaiah, God said, mo na akong buhaton during sa millennial reign, nga ang mga lupo magsapsap na og mga sakot sama sa baka. And this is what happened sa wala pa makasala ang tao, mga igsoon. Nganong lawdaw ang kinayahan, tungod kay kining mga tao maghunting na magmananap panakaunod sa pikas pud nga mabahin ang mananap paghunting pud o kaugalingong mananap aron pud mabuhi, mga igsoon. After the fall man, at the end of the universal flood, man began to eat meat, mga igsoon. Nagsugod ang tao og kaon og karne human sa universal na flood. Human nga nalunupan ang tibuok kalibutan, mga igsoon. O sa diyang nagdaghan ang mga mananap, dito na po sila nagsugod og kaon sa ilahang isig ka mananap, mga igsoon. And also animals become carnivorous, my friend. Genesis 9:3-4, ito ng Bible. Every moving things that live shall be food for you. Genesis 9:3-4. Every moving things that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herb, but you shall not eat flesh with its life, that is, its blood. Gitugod sa Ginoo nga kauno ng tanan, ayaw lang ang dugo. Amen. Amen. Ang tao nagsugod og kaon og karne human sa lunok. Dito sila gialaw sa Ginoo nga mangaon og karne, pero sa dihang nagdaghan na pud ang mga mananap, igsoon. Muna nga kung atong ma-realize that even unsa kalami ang atong ginakaon, di ba? Usay manghinambog pa ta litson, manghinambog pa ta kalerita, manghinambog pa ta lami kay atong ginakaon ng karne. But it is just a perpetual reminders of our fallen state. Maski ang atong ginakaon, pagpahinumdum lang na sa atong nahagpa na kinaiyahan. Amen. And I want you to remember that every time mo kaon mo og karne, it is a reminder na kaning tao nahagpa diyan. Kaya sa wala pa makasala ang tao, ang ilang ginakaon, prutas lang. Pero man sa diyang nakasala ng tao, then God allowed man to eat meat, my friend. Ingon man ang mga mananap. Ikapito, man is meant to live eternally in the Garden of Eden. Mao ni ang design sa Ginoo. Gusto siya nga ang tao mabuhi sa Garden of Eden sa walay kahangturan. Pero sa diyang ang tao nakasala, nawala din ang tanan. Unsa ingon sa Ginoo in Genesis 2:15. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for the day that you eat of it you shall surely die. Wa man mag-pray ang Ginoo kamatayon. Ang kamatayon, consequence lang to sa pagpakasala sa tao. Because ang intention sa Ginoo nga ang tao mabuhi sa way kahangturan in the Garden of Eden.
Man is meant to live eternally in the paradise. Mga na gusto sa Ginoo. Aron nga atimanon ang iyang harden and with the very presence of God. Uban ang pinaka-presensya sa Ginoo. Mo na ang original nga plan sa Ginoo sa creation. But human sa fall, o human nga ang tao nakasala, makita nato ang dramatic na decline sa human age. Gikan sa edad na almost millennia, ngadto sa edad almost ahap na lang sa century. Kabantay ba mo nga human nga ang tao nakasala, naghinay-hinay ug ubos ang lifespan sa tao. Kaniadto ang ilahang Panginoon tag 900. Yes, maski kung sa kataas, pero lang mamatay gihapon sila. Pero 900, nag 600, nag 400, nag 300, hangtod karon na lang sa 70 to 80. Ang lifespan sa tao, hinay-hinay o klaro kayo nimo makita nga nagkaupos, nga nagkaupos, nga nagkaupos. Napabata na hekson. At the threefold state of creation, ano ko sa conclusion? At the threefold state of creation, everything was good. Tanan good man. Ang garden sa Eden na, where God made every tree pleasant to the sight. Man lives with the perfect image and likeness of God, and with the very presence of God. Gihimo sa Ginoo ang tao sa iyang kinayahan nga wa gyud makurap, uban pa gyud ang presence ni Lord. Anang panahona, man was naked, pero wa gyud sila mauwaw sa ilang pagkahubo. Man has absolute dominion over all living creatures. Na sila'y pagdumala sa tanang klase sa manana. Muna nga nganong nakasunod ang muna nga sa ilahang panahon mga igsoon, di ka mabalakang anay mapakag kubra kay kubra di manggod mo salir sa authority sa tao. Man's diet, my friend, is plant-based and is meant to live eternally in the paradise. May design sa Ginoo nga mabuhi ang tao sa way kahangturan sa paraiso after the fall. Human nga ang tao nakasala. Halin ko next slide, my loves. Human nga ang tao nakasala. Evil did exist in the good creation of God. Dito na nagsugod ang tanan ng mga problema sa kinabuhi. The perfect harmony and beauty of creation were ruined. Naguba ang kahanayan sa tanan. Kabalo ba mo madaghang mga butang sa kalibutan nga usahay, it doesn't serve the intention of God, pero God works it for good. Paminaw ninyo, intention kaya sa Ginoo nga magpagyo, dili man na design ni Lord. Pero God meant it for good. Because that is our God. Dili intention sa Ginoo nga mag-landslide, magbaha, masunugan kag balay. Pero that is part of evil na nag-exist sa kalibutan because of sin. But out of that, God can make it for good. Mo na nga ako ang Ginoo mga igsoon. Kaya ang harmony sa creation na naruin o naguba, ang perfect na image and likeness of God in man was corrupted. Mo na nga nag-bear na ka sa image ni Adam, nga iyang fallen nga image, my friend. O ang tao mga igsoon was severed from the paradise and worse from the presence of God. Nabulag ka, gibanish ang tao gikan sa paraiso, o naputol pa yun ang presence ni Lord ganha sa tao. Man began to cover their bodies out of shame. Nagsugod na dahil sinina ang tao, kaya nga naman mauwaw, makita ang hubo out of shame and guilt, my friend. Man loses dominion over all creatures. Nawala na ang authority sa tanang mga creation sa Ginoo, mga binuhat nga may gininhawa sa Dios. Man and most animals become carnivorous. O na nga nag-away-away, nagsugod ang mga manana. Ang tao, naghinay-hinay na pugkaw karni. And the lifespan of man was significantly declining. O ang edad sa tao, naghinay-hinay o kunhod.
Man's fall was so profound and severe that God needed to become a man to bear the penalty of our sin. Grabe ka bukat, grabe ka seryoso, grabe ka kanabitang severe. Kung na may pinaka-severe nga atong ma-discard, mauna na siya nga ang pagkahagba sa tao kay nagkinahanglan pagyud kang Ginoo magpakatao aron nga iyang pas-anon ang atong mga sala, mga igsoon. Tungod kay pinaagi lamang sa dugo sa Dios nga tao nga mao si Jesus Christ could the wrath of God be appeased and satisfied. Walay laing makatakbaw sa hospisya o kapungod sa Ginoo kundi ang dugo lamang sa iyang anak na si Jesucristo. Amen. Amen. Walay laing maka-appease, walay laing maka-satisfy sa anger o sa wrath sa Ginoo toward the sinful man is through the blood of the Son of God, Jesus Christ, mga igsoon. O na nga pinagi sa pagtuo sa iyang pangalan that Jesus is the Christ whom the true God has sent. We might have eternal life o mahimo kitang partakers of the new heaven and the new earth where its glory and beauty far exceed the pre-fall state creation. Nga kung ma-amaze na ta sa kahimtang, sa binuhat, sa Ginoo, sa dihang wala pa mahagba ang tao, apan ang Ginoo nag-andam og mas nindot paana, mga igsoon. A beauty that we cannot compare maski sa unsa man, because God called it you, my friend. Tungod kay gitawag ka na sa Ginoo nga bag-o, mga igsoon, where God dwells among the faithful in the new earth for all eternity. Amen. Kansang ang Ginoo mo puyo uban sa mga matinud-anon anang bagong kalibutan hangtod sa walay kahangturan. Diba kung inyong lantaw, murag ibalik lang sa Ginoo ang tanan, pero mas maayo nga pagkabalik, mga igsoon. So sa may atong certain nga conclusion niyan, ingon ni Pablo in 2 Peter 3:11 down to 14, ingon niya, therefore, since all these things will be so, what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire. Ang Ginoo nagsaad nga dili na niya lulupan pag-usap ang kalibutan. Amen ba? But God said in His word, dili na manggod tubig, kalayo na manggod ang musunod. Amen. Amen. Una nagsa, God in His covenant kang naway nga dili na nako lulupan ang kalibutan. Tungod kay ang musunod nga judgment dili na lulupig on fire. Looking for hastening the coming of the days of God, because of which the heaven will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Mga sunog ang tanan sa grabing kainit, mga igsoon. Nevertheless, we, according to His promise, look for the new heavens and new earth in which righteousness dwells. Amen. Apan sa pikas nga bahay, kita nagalantaw kita sa bagong langit o bagong yuta, kang sanghayin ang pagkamatarong nagahari, mga igsoon. So sa may response na to ani, ingon ni Pedro, therefore, beloved, looking forward to these things. Kung muning butaka imong ginapaabot, kung muning butaka imong ginalantaw, be diligent to be found by Him, and peace without spot and blameless. Tungod kay muning butanga atong ginalantaw, busa magningkamot kita nga makaplagan ta ni Kristo, nga walay buling, walay mansa, way kasaway, mga igsoon. The threefold state of creation was very good because God described it, it was good.
But ang Ginoo nag-andam og mas maayo pa niya because katong butanga has been corrupted by sin. Pero karon ang Ginoo nag-andam og bagong langit o bagong yuta where righteousness dwells. Og ang beauty ani new heaven and new earth dili pod yun makakumpara. Dili yun pod makakumpara ang pre-fall state nga creation, my friend. Muna yun ang Bible nga ang atong una-una dili yun kaya makatugkan. Ang atong una-una, wa pa yun makahuna-huna sa kung unsa kaalindot ang butang nga giandam sa Ginoo ni atong mga tao nagapaabot o nagapangalagad niya ang matinuan. Amen. Busa, nagapaabot man taning mong butang, busa na sigon ta mo mga igsoon, sumala sa pagdasig ni Pedro. Be found by Him, makapalagan ang tata ni Kristo, na walay na naatas sa kanang may kalinaw taniya. It means dili ta at war against God, but we are at peace in Him. Without spot and prejudice. Na wala tayo kasaway, wala tayo kunod, wala tayo mansa, wala tayo apan mga igsoon. Amen. Manindog ta, and let us worship Jesus.